Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Liboy. Taong 1992, probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, bagong dayo pa lamang sa probinsya itong si Liboy. Piniling umalis sa sariling bayan upang hanapin ang sarili. Mula sa angka ng mga manggagamot ang binata, sa edad na 15 ay nakuha nito ang pinakaunang gamit. Ang mutya ng bayawak. Tubong Sambuanga itong si Liboy. Ang pangunahing pinagkakakitaan ay pangingisda sa ilog, malapit sa tahanan. Dito nasumpungan ng binata ang isang puting bayawak, kumakain sa pampang. Namangha si Liboy kaya kagad niya itong nilapitan. Ngunit nang makita siya ng hayop na papalapit, dali-dali itong tumakbo palayo. Akmang aalis na din sana si Liboy nang mapansin ito ang isang makinang na bagay na tinatamaan ng liwanag mula sa araw. Dali-daling tinabi ng binata ang bangka upang tignan kung ano ang bagay na yon. At nang makalapit si Liboy, napansin niya ang isang puting bato. Nakahalo yun sa sinukang kinain ng bayawak. Sinungkit niya ito gamit ang isang patpat hanggang sa makuha niya ang bagay na yon. Pagdampot pa lamang ni Liboy, nakaramdam na kagad ito ng kakaibang kuryente mula sa kamay na nakahawak sa bato, papunta sa buong katawan. At laking gulat ng binata dahil kusang kumuyom ang kamay. At kahit anong gawin itong pagbukas, hindi niya magawa. Tila may sariling isip ang kamao. Dali-daling sumakay si Liboy sa bangka. Nagsagwan pa uwi gamit ang kaliwang kamay. Pagkarating sa tahanan, nagawa na ng binatang ibuka ang palad. Dali-dali itong pumasok sa banyo upang hugasan ang bagay na nakuha. Napansin naman ng ina ang masangsang na amoy, kaya kagad niya itong pinuna. Ano ba yan, Liboy? Bakit napakabaho naman yan? Saan ka ba nanggaling, bata ka? Tanong ni Aling Marta. Dali-dali namang lumabas ng banyo ang binata at tumugon. Wala po na eh. Napakan ko po kasi kanina yung patay na hayop sa tabing ilog eh. Tugon ng binata. Matapos hugasan ang napulot na bagay, kagad itong pumasok ng silid upang suriin yon. Itinapat ng binata ang maliit na bato sa liwanag. Halos kasing laki lamang ito ng hinlalaki. Pahaba ito at napakakintab. Kung titignan, para itong itlog ng isang uri ng reptalya. Binalot ni Liboy sa pulang tela ang bagay na yon. Itinago sa bulsa. Nang gabing yon, natuklasan ng binata na hindi lang basta-bastang bato ang napulot. Mag-isa lamang sa tahanan si Liboy ng mga oras na yon. Nagpunta ang mga magulang sa patay. Pinili ng binata ang magpaiwan dahil wala naman siyang hilig sa sugal. Habang nakahiga sa kama, nakarinig ang binata ng kaluskos sa bubong. Gawa ito sa yero kaya naman malalaman mo kagad kung may gumagalaw sa itaas. Noong una ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nang lumaon, napabalikwas ito sa pagkakahiga.
nang makarinig ng tunog ng baboy. Sa pagkakataong yon, lumabas na ng bahay ang binata upang tignan kung saan nagmumula ang tunog. Nagpalingon-lingon si Liboy sa paligid, ngunit wala naman itong nakita. "Sige, huwag kang magkakamaling pumasok dito sa bahay. Malilintigan ka talaga sa akin," banta ni Liboy. Dahil manggagamot ang mga magulang, puno ng pangontra ang paligid ng tahanan. Kampante ang binata na hindi siya gagalawin ng mga elementong umaaligid. Muli itong pumasok ng tahanan. Ngunit laking gulat ni Liboy dahil bumungad sa harapan niya ang isang itim na figura ng tao. Nalilisik ang mga mata. Handa ng sakmalin ang binata. Umatras palabas ng pinto si Liboy. Kinapapa nito ang daanan at nahawakan ng binata ang garab na ginagamit ng ama sa paggapas ng palay. Dali-dali niya itong binunot at tinutok sa nilalang. Umangil ito ng malakas. Biglang sinugod ang binata. Mabilis namang nakaiwas si Liboy. Dali-daling pumunta sa likod ng nilalang. Habang nakatayo, naramdaman nito ang biglaang pag-init ng binti. Dinukot ito ng binata at naalala ang puting bato na napulot sa tabi ng ilog. Kinuyom niya ito sa kaliwang kamay, habang ang kanan naman ay nakahawak ng karit. Laking pagtataka ni Liboy dahil tila hindi siya nakikita ng nilalang. Inaamoy-amoy din ito ang paligid. Kumakalmot pa sa hangin. Napagtanto ng binata na hindi siya nakikita ng nilalang. Marahan itong lumapit at dinantay ang hawak na garab sa leeg ng nilalang. Buong lakas itong hinila. Halos naputol ang ulo ng nilalang dahil sa sobrang talas ng garab na ginamit ni Liboy. Habang pinagmamasdan ang nilalang na nangingisay sa sahig, biglang dumating ang ama ni Liboy. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa nakita. "Sus Mariosep, Liboy, anong nangyari dito? Paanong nakapasok ang nilalang na yan sa bahay?" Tanong ng tatay ni Liboy habang kumukuha ng lampara. Inilawan nito ang wala ng buhay na katawan ng nilalang. Tumambad sa kanila ang nakakatakot nitong anyo. Hawig sa baboy ang muka. Naglalakihan ang mga pangil. Ang tenga naman nito ay patulis na parang sa aso. Nababalot ng malapot na likido ang katawan. Naglalabas pa ito ng nakakasulasok na amoy. "Yan nga din po ang itatanong ko sa inyo eh. Di ba po ang sabi nyo, may mga pangontra sa labas ng bahay? Bakit po nakapasok yung aswang na yan dito?" Tanong ng binata. "Oh, pero teka, paano mo natalo ang aswang na to?" Tugon ni Mang Nardo. "Hindi ko din nga po alam te. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano nangyari ang lahat. Ang natatandaan ko, hinawakan ko lang tong baton na nakuha ko sa ilog. Naramdaman ko po kasi na umiinit sa bulsa ko eh. Tapos habang hawak ko yun, napansin ko na parang hindi ako nakikita ng aswang na yan eh." Wika ni Liboy, sabay pakita ng hawak na bato. Sinipat ito ng matanda. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Mahabaging langit, mutya ng bayawak ang hawak mo, Liboy. Makapangyarihan ang gamit na yan. Isa sa pinakamailap na mutya. Hindi ito basta-bastang nagpapakuhang kung kani-kanino lang. Maliban na lamang kung mismo ang inang bayawak ang magkakaloob dito sa'yo." Pagpapaliwanag ni Mang Nardo.
Idinagdag pa nito, ang mutya ng bayawak na hawak ni Liboy may taglay ding sa bulag. Binibigyan ito ng kakaibang haba ng buhay. Kunat ng balat na hindi tinatabla ng kahit anong sandata at hindi pangkaraniwang haba ng hininga kapag sumisisid sa tubig. Mga katangiang tinataglay ng isang bayawak. Hindi na nagtanong pa si Liboy tungkol sa hawak na gamit. Sa isip ng binata, siya na mismo ang magpapatunay kung totoo ang sinasabi ng ama. Matapos ang pangyayaring yun, minabuti ng mga magulang ni Liboy na paalisin ito ng Zamboanga. Manganganib ang buhay nito, lalo pa nung nalaman nilang kabilang sa isang lahi ng mga aswang ang napatay ng binata. Kailangan mong umalis, Liboy. Doon ka pumunta sa tiyuhin mo sa Capiz. Nasa syudad siya kaya siguradong makakahanap ka ng matinong trabaho doon. Alam kong ligtas ka sa kanya. Dahil sa totoo lang, mas magaling pa siya kaysa sa akin. Kilala din ang Tio Sandro mo sa lugar nila bilang isang mahusay na manggagamot. Wika ni Mang Nardo. Walang pagdadalawang isip namang pumayag si Liboy. Matagal nang gusto ng binata ang makapunta sa ibang lugar upang makahanap ng trabaho. Inihatid ng mga magulang si Liboy sa Pantalan. Medyo mahaba ang biyahe papunta dahil 3 probinsya pa ang dadaanan ng barko bago ito makarating sa Pantalan ng Capiz. Tatandaan mo, Liboy, nagtatangang ka na makapangyarihang mutya. Huwag mo sana itong ipagyabang sa iba at gamitin sa masamang gawa. Ipinagkaloob ito sa iyo dahil sa iisang layunin. Yun ay ang... Hindi na natuloy pa ni Mang Nardo ang sasabihin nito. Sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Opo, tay. Alam ko na po yan. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi naman po kagaya ng ibang may hawak ng mutya eh. Nakakala mo kung sino ko umasta. O sige tay, akit na ako at aalis na ang barko. Wika ni Liboy. Ilang sandali pa ay tumulak na ang barko palayo. Habang tumatagal, lumiliit ang kapuluang pinagmula ng binata hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kanyang paningin. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating na ni Liboy ang Pantalan ng Rojas sa probinsya ng Capiz. At dahil hindi nito kabisado ang lugar, sinubukan ng binatang magtanong. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakakaintindi ng kanyang dialekto. Kung hindi nyo na itatanong, Chabacano ang ginagamit na salita ng binata sa lugar. Patuloy lang ito sa pagtatanong hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanya. Laking gulat ng binata dahil marunong itong magsalita ng dialekto. Mukhang hindi ka taga dito, bata. Sino bang hinahanap mo? Tanong ng lalaki. Noong una ay hindi pa nakasagot si Liboy. Ngunit nang titigan niya ito ng mabuti, unti-unting nakilala ng binata kung sino ang lalaking yun. Hinahanap ko po kasi si Tio Sandro eh. Yung manggagamot na kilala dito sa syudad. Ang totoo manong, kamukha mo nga siya eh. Tugon ni Liboy. Maliit pa ang binata nang umalis ang tiyuhin upang hanapin ang sarili sa ibang lugar. Tsaka na lamang nalaman ng mga magulang ang kinaroroonan nito nang minsan siyang bumalik ng Zamboanga. Ano? Ano ka mong pangalan mo? At bakit nasabi mong kamukha ko ng hinahanap mong tao? Muling tanong ng lalaki. Liboy po ang pangalan ko. Anak po ako ni Nardo.
hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dahil bigla siyang hinawakan ng lalaki sa pisngi sabay wika ng, Liboy, ikaw na ba yan? Anak ng, ang laki mo na. Ako nga ang Tio Sandro mo. Teka, bakit ka naman nandito? May nangyari ba sa atin? tanong ng tiyuhin. Ang totoo po, Tiyo, meron po eh. Siguro mas mabuti kung sa bahay mo na lang tayo mag-usap. Iba po kasi yung pakiramdam ko dito sa lugar na to eh. Tugon ng binata. Dali-dali namang binuhat ng tiyuhin ang dalang gamit. Tumawag ito ng habal-habal. Malapit lamang pala sa pantalan ang tahanan nito. Kaya hindi na nahirapan si Liboy na hanapin si Tio Sandro. Maupo ka. Ikwento mo nga sa akin ang lahat. Ano bang dahilan ng pagpunta mo dito? Tanong ng tiyuhin. Ikwinento naman ng binata ang lahat ng kaganapan na labis namang kinagulat ng tiyuhin. Hindi nito akalaing mangyayari muli ang kaganapang naging sanhi ng pagkamatay ng mga magulang. Maraming taon na ang nakakalipas. Liboy, alam mo ba? Aswang din ang pumatay sa lolo at lola mo. Maswerte ka at naunahan mo siya. Pero teka, paano mo palang natalo ang aswang na yon? Muling tanong ni Tio Sandro. Hindi ko din po alam, Tiyo eh. Pero ang sabi ni tatay, dahil daw po dito. Tugon ng binata. Sabay pakita ng mutya ng bayawak. Teka, butya ng bayawak yan ah. Kaya pala parang kakaiba ang pakiramdam ko sa iyo kanina. Saan mo nakuha yan, boy? Ikwinento ng binata ang pinagmula ng mutya. Kinumpirma naman ni Tio Sandro na ito nga ay isang lehitimong mutya ng bayawak. Habang nagkwekwentuhan ang dalawa, biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Tio Sandro upang buksan ito. Pinapasok ang isang lalaking may kasamang buntis. Maupo muna kayo, Bebeng. Raul. Siya nga pala. Ang pamangking ko si Liboy. Liboy. Mga pasyente ko nga pala. Pagpapakilala ni Tio Sandro sa mga panauhin. Nakatitig lamang si Liboy sa mga ito habang nag-uusap. Hanggang sa sinabi na mag-asawa ang kanilang pakay sa lugar. Ayon sa lalaki, simula nang magbuntis ang asawa nito, palagi na silang nakakarinig ng mga kaluskos sa bubong ng tahanan. Kung minsan pa nga, may nakakapasok pang itim na ibon sa mismong silid na tinutulugan. Hinala ng lalaki. Inaaswang na ang asawa. Malamang ganun nga ang nangyari, Raul. Pero huwag kayong mag-alala. Matutulungan ko kayo. Basta sundin nyo lamang ang lahat ng sasabihin ko. Wika ni Tio Sandro. Tumayo ito at pumunta sa altar. Sabay kuha ng supot na naglalaman ng mga putol-putol na sanga ng kung anong kahoy. Mga tuyong dahon, insenso at kamangyan. Eto, magpaningas ka ng uling at ilagay mo ang sangkap na ito. Ipausok mo sa paligid ng bahay. At ito namang kusol. Huwag mong iaalis sa bulsa mo, Bebeng. Takot ang mga aswang sa amoy ng halamang ugat na yan. Muling wika ni Tio Sandro. Akmang aalis na sana ang mag-asawa nang biglang tumayo si Liboy. Nilapitan ang babae at hinawakan sa pulso. Sandali lang po, Ale. Huwag po kayong lalabas ng bahay. May nakasunod po sa inyo eh. Tio, pwede po bang pakuha ng asin?
Wika ni Liboy. Dali-dali namang pumunta ng kusina si Tio Sandro. Pagkabalik nito, may dala itong isang dakot na asin. Ibinigay niya yon kay Liboy. Aling Belen, maglakad po kayo sa likod ko. Sundan niyo yung mga yapak ko ha. Huwag kayong hihiwalay sa akin. Tio Sandro, maganda po kayo. Sa oras na magkamali ng hakbang si Aling Bebeng, siguradong susugod ang nilalang na nakasunod sa kanya. Wika ni Liboy. Biglang tumayo ang balahibo ng mag-asawa. Maging si Tio Sandro ay nakaramdam din ng takot. Sige Liboy. Ito na lamang ang naitugon ng tiyuhin habang binubunot ang itak na nakasukbit sa dingding. Marahang naglakad si Liboy palabas ng tahanan. Kasunod si Aling Bebeng at Mang Raul. Malapit na sila sa mismong labasan ng bakuran nang biglang matisog si Aling Bebeng. Napaluhod ito sa lupa dahil namulikat ang paa. Napatingala si Liboy dahil isang segundo lamang ang nakakaraan. Nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng tila higanteng pakpak. Tio Sandro, andito na po siya. Sigaw ng binata. Sabay saboy ng asin sa paligid ng ginang at ng asawa. Kinuyom ng binata ang mutya at binulungan ito ng dasal. Matapos ay pinabalik niya sa loob ng tahanan ang mag-asawa. Nanatili lang si Liboy na nakatayo sa bakuran. Inaantay ang nilalang na magpakita. Ilang sandali pa ang nakalipas. Muling narinig ng binata ang pagaspas na malaking pakpak. Dito na niya nasilayan ang napakalaking ibon. Tio, wag po kayong lalabas. Kubot ang isang to. Sigaw ni Liboy. Nanatili lamang si Tio Sandro sa atangan ng tahanan. Binantayan muna ang mag-asawa. Samantalang si Liboy naman, patuloy na nakaantabay sa susunod na gagawin ng nilalang. Walang ano-ano eh. Bigla itong bumulusok pa ibaba. At nang malapit na ang kubot sa kinatatayuan, bigla itong pumaibabaw na tila ba may kinakatakutan. Lumipad palayo ang nilalang. Walang pagdadalawang isip itong hinabol ni Liboy. Sumuot ang binata sa masukal na talahiban hanggang sa marating nito ang maliit na lawa. Huminto ang binata upang tignan kung saan papunta ang kubot. At nang makita niya ito, dali-dali siyang lumusong sa tubig upang sunggaban ang nilalang. Nagtago si Liboy sa ilalim ng lawa gamit ang kakayanan ng nakuhang mutya. Halos 5 minuto itong nakalubog sa tubig hanggang sa tumapat sa kanya ang napakalaking ibon. Gamit ang liwanag ng buwan, nagawang mahuli ng binata ang kalaban. Dali-dali itong pumaibabaw na nakataas ang hawak na itak. Itinarak niya ito sa katawan ng halimaw. At nang bunutin ni Liboy ang patalim, walang tigil sa pag-atungal ang nilalang na tila kinakatay na baboy. Bumagsak ito sa malapit na banawang at doon pinatay ni Liboy ang kubot. Pinugutan pa ito ng ulo ng binata. Dinala sa tahanan ni Tio Sandro. Ligtas na po kayo, Mang Raul. Napatay ko na po yung kubot eh. Pero para makasigurado tayo, mas mabuti kung magpapaabot na lang kayo dito ng umaga. Hindi natin alam kung may... Hindi natapos ng binata ang sasabihin dahil muli itong nakarinig ng malakas na pagaspas. Sa pagkakataong yon, hindi lamang iisa, kundi 2 malalaking ibon ang namataan nilang padaan. Sa pag-aakalang sasalakay ang mga ito, muling hinawakan ni Liboy ang mutya. Ngunit hindi bumaba ang 2 nilalang.
at sa halip ay dumaan lamang ang mga ito. Hindi na sila sasalakay, Liboy. Alam kong ugali ng mga kubot. Kapag nakita nilang walang panama ang isa sa kanilang kalahi, kusa na silang lalayo. Kakaibang uri ng aswang ang mga yan. Oo nga at nang bibiktima sila ng tao. Pero mas mahal nila ang buhay nila kesa sa kalam ng sikmura. Wika ni Tio Sandro. Matapos ang kaganapang yun, hindi na muling nagparamdam sa mag-asawa ang mga aswang. Naisilang din ni Aling Bebeng ang anak ng ligtas. Kinilala si Liboy sa lugar ng tiyuhin. Hindi lang bilang isang manggagamot, ngunit bilang isang matinik na manunugis na mga aswang. Hindi lang sa bayan ng Rojas lumaganap ang kwento ni Liboy. Kumalat din ito sa mga karatig bayan ng Baylan at Pontevedra. Sa kasalukuyan, namumuhay si Liboy kasama ang pamilya sa bayan ng Rojas. May sarili na itong bangkang pangisda at pwesto sa palengke. Kilala pa din itong mahusay na manggagamot. At sa katunayan, taong 2020, nilapitan siya ng isang mag-asawang niyanggawang anak. Matagumpay na napalabas ni Liboy ang sumpa ng aswang. At dahil dito mas lalo pa siyang naging tanyag. Sadyang kakaiba ang kapangyarihang kayang ibigay ng kalikasan, lalo na sa mga taong karapat-dapat. Hindi lubos akalain ni Liboy na magbabago ang buhay matapos makuha ang mutya ng bayawak. Ngunit maliban sa mga kakaibang kakayanan, naging lapitin ng swerte si Liboy. Kaya naman nakapagpundar ito ng sariling kabuhayan. Lubos na nagpapasalamat ang binata sa biyayang natanggap mula sa kalikasan at patuloy niyang binabalik-balikan ang araw kung kailan niya nakuha ang mutya ng bayawak. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Daniel. Taong 2002, Southern Luzon. High school pa lamang si Daniel na mga panahong ito. Malapit lamang sa tahanan ng lolo ang pinapasukan. Ulila na sa ama si Daniel. Yon ang dahilan kaya nakumbinsi ng lolo ang ina upang pansamantalang mamalagi si Daniel sa tahanan nito. Ayon sa matanda, sa ganitong paraan masisigurado nilang hindi mapapariwara ang bata. Bagamat tutol si Daniel sa bagay na ito, ngunit wala naman itong boses dahil nakaasa lamang naman siya sa ina. At isa pa, hindi na rin kakayanin ng ina na pag-aralin na magkakasabay ang magkakapatid. Kaya kahit pumasa at nasa unang section ito, sa kilalang paaralan sa syudad, sa itaas ng bundok niya sinimulan ang buhay high school. Nakasimangot pa si Daniel habang nagsusuot ng damit panglakad. Maya-maya naman ay dumating na ang batang nakausap ng lolo para samahan si Daniel sa paaralan. Enrollment week ng araw na yon. Ito ang pinakamainam na sandali upang makapag-enroll dahil wala pang masyadong estudyante sa unang 2 araw. Nadismaya si Daniel sa mga nangyayari. Ilang pahina ng pagsusuri ang kinakailangan niyang tapusin noon para sa pangarap niyang paaralan. Ngunit sa eskwelahang papasukan ngayon, pinagbasa lamang siya ng isang pahina sa isang luma at napag-iwanan na ng panahon na aklat. Nang matapos,
Binati na siya ng guro at sinabing sa unang section ito mapupunta. Uy, welcome sa high school life. Sa section A ka. Lunes ang umpisa ng klase. Kaya huwag kang mahuhuli sa flag ceremony. Wika ng guro. Maganda naman sanang pakinggan ang first section kung hindi dadalawa ang section na meron sa paaralang ito. Ay, paano nga ba? Dito na ako mabuburo ng 4 na taon. Siguro nga kailangan ko ng sanayin ang sarili ko. Wika ni Daniel sa sarili. Habang marahang naglalakad sa paaralan, pinagmasdan niyang maigi ang nag-iisang hilera ng mga gusali. Eto na lahat ng silid-aralan dito. Ibig sabihin, gantalong kakunti ang estudyante. Ay, sana naman may matino ako makilala. Muling wika ni Daniel. Oo, yan lang. Maswerte kung magkaroon ng papasok sa 4th year. Madalas, iisang section na lang yan. Mas madami kasing tumitigil sa pag-aaral kaysa sa nakakapagtapos. Yung iba nabubuntis o nag-aasawa kaagad pag nakahanap ng nobyo o nobya. Yung iba naman, tinatamad na at tagasaka na lang sa bukid. Normal na yung ganun dito. Siguro hindi lalagpas ng 30 ang magtatapos at 5 lang hanggang 10 lamang ang tutuloy sa kolehiyo. Pagpapaliwanag ni Bong. Anak ng kaibigan ng lolo ni Daniel. Ito ang nagsisilbing tour guide niya sa bagong paaralan. Matapos ang lahat, niyaya siya ni Bong na maghapunan sa kanila. Malapit lang sa lugar ang tahanan nito. Dan, kumakain ka ba ng buko? Tara, kuha tayo. Malapit lang dito yung nyogan namin eh. Aya ni Bong sa bagong kaibigan. Mabuti pa nga. Tsaka ang daming puno ng bayabas ah. Sana may mga bunga na yan. Tugon ni Daniel. Nasa likod lamang ng paaralan nila ang nyoga nila Bong. Malawak na lupain na puro lamang nyog at bayabas ang makikita. Habang inaakyat ni Bong ang puno ng buko, inaabala naman ni Daniel ang sarili sa pagsubok na akyatin ang may kababaang puno ng nyog. Aray, ang hirap palang umakyat ng puno no? Bong, paano mo ginagawa yung pag-akyat mo? Para ka lang naglalakad na butiki eh. Tanong ni Daniel. Habang hawak ang dibdib na puno ng galos mula sa puno. Tinawanan lamang siya ni Bong. Sabay pabirong sinabi na may ritual ang pag-akyat. Ngunit maya-maya pa, natigilan si Bong habang may tinatanaw sa unahan. Naku, si Tandang Kunding ba yung paparating? Nalinti ka na. Kabadong wika ni Bong. Habang tinatanaw ang matandang babae na marahang papalapit sa kinaroroonan. Dan, madali ka. Bitbitin mo na yung buko. Sumunod ka sa akin, bilisan mo. Muling wika ni Bong. Bagay na pinagtakahan naman ni Daniel. Sa isip-isip ng binata. Marahil tinatawag na ito ng kalikasan kaya nagmamadali na. Hindi naman nagreklamo si Daniel at sumunod na lamang. Maya-maya pa, nasa kalsada na sila. Tumawid paakyat sa tahanan nila Daniel. Oh, uwian na kaagad? Ayoko pa sanang bumalik sa bahay ni Lolo eh. Baka meron pa tayong pwedeng galaan, Bong. Tsaka ang bigat nitong bitbit ko. Kailan ba natin ito bubuksan nang mainom ko na? Kanina pa ako nauuhaw eh. Tanong ni Daniel. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit ito nagmamadaling umuwi.
Tanaw nila mula sa taas ng burol ang kalsada. Dan, halika. Kita mo ba yung matandang naglalakad sa may puso? Tanong ni Bong. Oo, bakit? Anong meron dyan? Tugon ni Daniel. Tatandaan mo yung mukhang yan ha. Kung makakasalubong mo yan, lumiko ka o bumalik ka na lang. O basta, wag na wag mong sasalubungin yan. Malakas makausog ang matandang yan eh. Papahirapan ka talaga kapag tinamaan ka. Ang sabi pa ni Lolo, aswang yan. Kita mo ba kung paano umiwas yung mga tao? Wika ni Bong. Ayon sa matatanda sa lugar, bantog na aswang si Tandang Kudeng. Halos lahat ng nakakasalubong, bata man o matanda, ay tinatamaan ng usog. Lalong-lalo na kapag pagod ito o nagugutom. Dahil dito, nakaugalian na ng mga residente na sa tuwing dadaan ang matanda, pinapapasok nila ang mga anak sa tahanan. Sabay todo sambwit ng pera usog ng paulit-ulit hanggang sa makalampas. At isa pa, wala pa naman itong nabiktima sa lugar, bukod sa mga alagang manok at kambing na nangyari naman ilang dekada na ang nakakaraan. O sige, tatandaan ko yan ha. Ano bang mangyayari kapag nakasalubong ko yan? Hindi naman siguro siya mananakmal kaagad, di ba? Tanong ni Daniel. Basta, pinaalalahanan na kita. Kahit itanong mo pa sa lolo mo. Tugon ni Bong. Hindi na sila gumala pa ng hapong yon. Nanatili na lamang sila sa tahanan. Naabutan nilang nanonood ng Betamax ang mga tiyuhin ni Daniel. Nakinood na lamang sila. Hanggang sa lumipas ang Sabado at Linggo. Maagang nagising ang mga tiyuhin at tiyahin ni Daniel. Nasa high school pa lamang din ang mga ito. Pahinto-hinto sila sa pag-aaral kaya natagalang makapagtapos. Daniel, gising na. Pupunta ba tayo ng balon para maligo? Mamaya mahuli ka pa sa flag ceremony. Wika ng isang tiyuhi na si Tio Nong. Patuloy lang ito sa pagyugyug sa kanya. Habang si Daniel naman, nakabaluktot dahil sa ginaw ng panahon. Pupungas-pungas pa itong bumangon. Naupo sa hapag at kumain ng sinangag at tuyo. Habang nakikinig sa lola na sinisermonan ang mga tiyuhin. Nang matapos kumain, nagmadali na silang pumunta sa balon na nakaharap sa paaralan. Pagkarating sa lugar, marami na ang naroon na mga estudyante at naliligo. Iilan lamang ang balon sa lugar. Dahil karamihan sa mga ito ay natutuyo kaya napipilitan ang lahat na magsiksikan. 7:00 na. Paakyat pa lamang si Daniel sa paaralan. Naririnig na niya ang pag-aawit ng mga estudyante ng pambansang awit. Kaya napahinto ito at maayos na tumayo. Pagkatapos nun, pumunta na sa pila ng mga first year students. Matapos naman ang flag ceremony at pagbati sa mga freshmen. Kanya-kanya ng pasok sa silid ang mga estudyante. Hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga kababaihan si Daniel. Yan ba yung apo ni tatagi mo? Mukhang suplado ah. Oo, siya yan. Matalino kaya siya? Mukha kasing barumbado eh. Uy mga gaga, chismisan kagad ang inaatupag nyo. Pag-uusap ng mga kababaihan nang makita si Daniel. Magkakakilala na ang mga ito simula elementarya
kaya lutang ang pagiging dayo niya sa paaralan. Tumayo ang guro sa harapan. Isa-isang tinawag ang mga mag-aaral. Matapos magpakilala, sunod-sunod na ang pagpapaliwanag ng guro. Isa-isang pinabasa ng aklat na nasa wikang Ingles. Dala ng mga bulungan ng mga kaklase. Pinasiklaban niya ang mga ito na magbasa sa malakas na boses. Ngunit imbis na matahimik, lalong narindi ito sa mga bulungan. Maya-maya pa, recess time nang lapitan ito ng isa sa mga kamag-aral na babae. Nakipagkilala ito at gustong makipagkaibigan. Ay Daniel, mag-isa ka lang dyan sa sulok ah. Gusto mo, doon ka malapit sa amin? Ako nga pala si Josie. Wika ng dalaga sabay abot ng kamay kay Daniel. Subalit tinignan lamang niya ito. Maya-maya ay natulog muli sa kinauupuan. Napahiya si Josie sa ginawa ni Daniel. Dumiretsyong umupo sa silya. Hindi interesado si Daniel. Ayaw nitong makipagkaibigan at mas gusto lamang mapag-isa. Akala mo naman kung sinong gwapo. Masyadong suplado. Tignan lang natin ang yabang mo. Pabulong na wika ng dalaga. Maghapong masama ang titig ng babae sa kanya. Labis ang galit nito sa insultong ginawa ng dayo. Lumipas ang maghapon at sa wakas, uwian na. Mag-isang naglakad pa uwi ang binata. Habang nasa daan, marahan niyang pinagmasdan ang mga ibong tila pa uwi mula sa maghapong paghahanap ng pagkain. Parang maswerte pa ang mga ibon ah. Malayang nakakalipad at anumang oras, kayang pumunta kung saan. Wika ni Daniel sa sarili. Ngunit bigla siyang may narinig na kaluskos sa damuhan. Malapit sa malaking puno ng akasya. Tila may kung sino na bumubulong at may kausap. Nagulat ang binata nang tumambad sa harap niya. Ang kamag-aral na nakikipagkaibigan kanina. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Dayo. Wika ni Josie. Sabay tawa ng malakas. Nagulat si Daniel sa ginawa ng dalaga. Ngunit nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Nilampasan niya ang kamag-aral at hindi na nilingon pa. Weirdo naman ng babaeng yun. Wika ni Daniel sa sarili. Kinagabihan, hindi makatulog si Daniel. Nangangati ang buong katawan at hindi mapigilan ang pagkamot. Kinamot lamang ito ng binata hanggang sa magpantal sa likod, sa mga binti at paa, maging sa ulo at anit. Halos hindi na makahinga ang binata dahil dito. Pumunta ito ng kusina, ng sala at sa labas ng bahay. Doon niya narinig ang isang kakaibang huni. Kasabay nito ang biglaang lipad ng malaking ibon mula sa puno ng talisay na nasa harap ng tahanan. Sa lakas ng pagaspas, napabangon ang lolo at napalabas ng silid. Oh Daniel, anong ginagawa mo dyan sa labas? Gabing-gabi na. Pumasok ka nga dito at baka mapano ka pa dyan. Wika ni Lolo Gimo. Lolo, sobrang kati ng katawan ko eh. Nawala lang nung lumabas ako dito sa balkonahe. Ayaw akong patulugin sa sobrang kati.
Wala namang kagat ng lamok ni isa. Ewan ko ba? Tsaka kanina po, may malaking ibon dito. Anong ibon kaya yun? May kakaiba pa nga pong huni. Tanong ni Daniel. Mas mabuti pang pumasok ka na dito. Hindi ordinaryong ibon ang nakita mo, Apo. Bukas, ipapasundo ko si Tasyo nang matignan ka. Baka napaglaruan ka ng kung sino eh. Nakipag-away ka ba sa eskwela? Tugon ng matanda. Ako, hindi po lolo. Nasa gilid nga lang po ako ng silid eh. Wika ni Daniel. O siya. Ipahid mo muna itong langis sa may sentido mo at sa magkabilang talampakan. Maya-maya aantukin ka na niyan. Bilin ng lolo. Sabay abot ng maliit na bote. Matapos yun, muli na itong pumasok ng kwarto. Sinunod naman yun ni Daniel at kalaunan ay nakatulog na rin. Nang sumunod na araw, pagpasok sa eskwela at naglalakad si Daniel nang mapadaan sa kubo na tambayan ng mga estudyante. Ano Daniel? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ni Josie. Natila ng aasar. Napaisip naman si Daniel kung paanong nalaman ng babae na nahirapan siyang makatulog kagabi. Pagka-uwi kinahapunan, naroon na sa tahanan si Mang Tasyo, ang kilalang santigwar sa lugar. Sinuri siya nito at hindi na nagulat sa resulta. Sinasabi ko na nga ba na pag-initan itong apo mo ng mambabarang, hindi naman malala. Nagpalipad hangin lamang ng isang uri ng ordinaryong engkantasyon upang mga tetong apo mo. Pero kung hindi kagad magagamot, maaaring humantong ito sa pagkakasugat ng buong katawan niya. Mukhang bagita pa lamang ang may gawa. Madali lang ito. Wika ni Mang Tasyo. Gamit ang abo mula sa sinunog na papel na nakalublob sa isang uri ng likido. Ipinahid ito ni Mang Tasyo kay Daniel. Halika iho. Suotin mo ang kwintas na ito para hindi ka natamaan ng kabalbalan mula sa apo ni Saturno. Iwasan mo na lang din sa eskwela nang hindi na pagmulan pa ng mas malalang problema. Kakausapin ko ang lolo niya nang mapagsabihan ito. Dagdag ni Mang Tasyo. Iniabot sa kanya ang isang peraso ng itim na kahoy na nakakabit sa itim na tali. Kagad naman itong sinuot ni Daniel. Naintriga siya sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Mang Tasyo. Imbis na matakot, tila nagka-interes pa ito. Mang Tasyo, bukod sa barang po, kaya din ba nilang mag-anyo na malaking ibon? Kagabi po, may malaking ibon na nasa talisay na yan. Bigla nga pong lumipad nung lumabas ako eh. Tanong ni Daniel habang nakaturo sa puno ng talisay. Kimo, anong ibon ang sinasabi nitong apo mo? Tanong ni Mang Tasyo. Kagabi binisita kami dito ng kikik. Medyo may kalakihan. Palagay ko mismong ang may-ari ng kikik ang narito nung lumabas si Daniel. Tugon ni Lolo Gimo. Imposibleng sila din yon. Sa pagkakaalam ko, wala silang kakayahan sa ganoong bagay. Mambabarang lamang ang lahi nila. Ang alam ko,
Walang aswang sa angka na mga yon. Gimo, huwag mong hahayaang nasa labas ang apo mo pagpatak ng dilim. May ibang nangungursunada sa kanya na hindi taga rito sa atin. Ilagay mo ito sa palibot ng bahay niyo. Muling wika ni Mang Tasyo. Sabay abot ng 4 na itim na bato kay Lolo Gimo. Iniabot naman ng matanda sa manggagamot ang 2 manok na buhay, 1 tabako at 1 balot ng tinapay. Alam ni Lolo Gimo na hindi ito tumatanggap ng pera sa kahit anong panggagamot. Nang gabing yun, nawala na ang pangangati ni Daniel. Sinabihan na din ng lolo ang mga tiyuhi na bantayan ang tahanan. Ayaw magpakampante na matanda. Dahil kung sakaling bumalik man ang aswang, gusto nitong tuldukan na kagad ang panggagambala nito sa apo. Nakahanda na ang buntot pagi ng matanda. Mga sundang at sibat na may tansong talim sa dulo. Subalit naging tahimik naman ang gabing yon. Walang nagparamdam na kahit ano sa paligid. Marahil dahil yon sa mga batong pinalibot nila sa bahay. Sabado ng umaga. Tao po! Gimo! Pagtawag ni Tata Saturno, nabantog na mambabarang sa baryo. O Tata Saturno, ano nga ten? Ang aga nyo naman yatang napadaan. Tanong ni Lolo Gimo. Kasama ko itong apo ko. Napadaan si Tasyo kagabi sa bahay. Sinabi sa akin ng kalokohang ginawa nitong si Josie. Tugon ni Saturno. Magandang araw po. Daniel, pasensya ka na pala. Ikaw kasi, masyado kang suplado. Pinahiya mo pa ako. Buti nga sa'yo. Wika ni Josie. Umayos ka. Wika ni Saturno sabay pingot sa tenga ng apo. Aray, pasensya na po at hindi na mauulit. Nakikipagkaibigan lang naman po ko eh. Pero bigla niya ako sinungitan. Uy, bati na tayo ha. Muling wika ng dalaga. Napangiti naman si Daniel. Wala yun. Basta, wag mo na akong kukulamin ulit ha. Tugon ni Daniel. O siya Gimo, aalis na kami. Maraming salamat sa inyo ng apo mo. Muling wika ni Saturno. Pinagmasdan na maglolo ang dalawa habang papalayo. Lo, may mababait din palang mambabarang. Sa mga palabas kasi, lagi po silang masasama eh. Tanong ni Daniel. Ipagpasalamat na lang natin apo na hindi ganon si Saturno. Tugon ni Lolo Gimo. Pagsapit ng gabi, dinig sa bahay nila ang sayawan sa barangay. Balak ng mga tiyuhin na pumunta doon. Ito ang kanilang pagkakataon na makakilala ng mga dalaga mula sa mga karatig barangay. Tiyo, sama niyo naman po ako dyan. Nabuburyo na ako dito sa bahay. Isa pa, walang maganda sa mga kaklase ko. Si Josie sana kaso kinuulam ako kaya wag na lang siguro. Sige na kuya, hindi naman po ako manggugulo sa inyo eh. Wika ni Daniel. Tila nakalimutan na niya ang banta ng aswang na bumibisita. Naku, papagalitan kami ni tatay pag sinama ka namin eh.
Tatakas nga lang din kami mamayang 11:00. Tugon ni Tiyo Nong. Sige na po, sama niyo na ako. Kapag sinama niyo po ako nang magsasaing bukas ng almusal. Tsaka magpapakain ng baboy. Pagpupumilit ni Daniel. Napapayag naman ng binata ang mga tiyuhin. Basta, ikaw magdadala niyang buntot pagi Tsaka kapag nasa sayawan, ikaw na din ang umawak sa sundang namin Baka matakot pa sa amin ng mga kababaihan Kung may nakasukbit sa aming sundang sa sayawan. Dagdag ni Tiyo Dodong. Pumayag naman ang binata. 11:00 na makatulog na ang lahat. Marahang lumabas ang apat. Bit-bit ang kani-kanilang mga sapatos. Nang makarating sa sayawan, nagsisi lamang si Daniel. Habang masayang nakikipagsayaw ang mga tiyuhin. Pinapapak naman siya ng mga lamok sa sulok. Bit-bit ang sundang at buntot pagi. Ano ba naman to? Sana sa bahay na lang ako Ganto lang din pala. Kung alam ko lang na gagawin akong alalay ng mga to. Ay nako. Wika ni Daniel sa sarili. Madaling araw na matapos ang sayawan. Ngunit imbes na umuwi, nag-alok pa ang mga tiyuhin ni Daniel na ihatid ang mga dalagang nakilala sa sayawan. Nagmamaktol naman si Daniel dahil sa sobrang antok. Ngunit wala na itong nagawa. Hindi niya kayang umuwi mag-isa. Takot itong makasalubong ang aswang sa madilim na daan. Bandang 3:30, pabalik na sila sa barangay. Kasalukuyang nag-uusap ang mga tiyuhin tungkol sa babaeng nakikilala. Ngunit bigla na lamang may lumabas na maitim na tao mula sa gilid ng kalsada. Mabilis itong tumatakbo papalapit sa kanila. Nataranta ang lahat at nagsitakbuhan. Naiwanan si Daniel na nanigas sa gulat. Natauhan lamang ito ng sigawan ng tiyuhin. Doon na kumaripas ng takbo si Daniel. Sabay sigaw ng tulong. Bit-bit ang buntot pagi ay nauna pa ito sa mga tiyuhin. Ayon kay Daniel, nakakatakot ang itsura ng nilalang. Nanlilisik ang mga mata. Malaki ang ulo. Makapal ang buhok at nakahubad. Panay ang sigaw ng magtutsuhing kaya nagising na ang mga tao sa lugar. Mabuti na lamang maraming malapit na bahay sa lugar at merong nagrorondang mga tanod. Kaya imbis na habulin ang mga ito, napalundag na lamang ang aswang sa damuhan. Pababa sa ilog at biglang naglaho. Nang makauwi naman sa tahanan, sermon ang inabot ng tatlo hindi lamang sa kapitan, kundi pati kay Lolo Gimo. Yan ang napapala ng mga suwael na bata. Pasalamat kayo at sa barangay na kayo inatake ng aswang. Kung nagkataong doon sa bandang walang bahay, ay nako, ewan ko na lang. Wika ni Lolo Gimo. Dahil sa mga nangyayari, hindi na muli pang lumabas si Daniel tuwing kakagat ang dilim. Hindi naman nila natukoy kung sino ang nilalang. Hindi naman na naulit ang insidente. Dahil na makaluwag-luwag kahit papano ang ina. Kinuha muli siya nito at doon na pinagpatuloy ang pag-aaral. Hanggang sa ngayon, na may asawa at anak na. Patuloy pa rin niyang naaalala ang mga panahon na nakaranas ito ng mga kakaibang bagay.
Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, huwag maging mapanghusga sa kapwa. Kahit anong pangit na marinig mo sa iba, matuto pa din tayong kumilatis at kilalanin ang bawat taong ating nakakasalamuha. Dahil hindi naman natin malalaman ang tunay na pagkatao nito kung hindi natin siya kikilalanin ng kabuuan. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.